Sa ilalim ng tirik na araw, pinahinto si Linda sa isang illegal checkpoint na naging simula ng kanyang bangungot. Binugbog, binuhusan ng gasolina, at sinunog ng buhay ng isang tiwaling pulis. Akala ng lahat ay tapos na ang lahat, ngunit may isang bagay na imposible ang nangyari. Mula sa gitna ng apoy, bumangon si Linda, at ang pagbangon na iyon ay nagpabago sa lahat. Mabigat ang hangin noong tanghaling iyon, kitang-kita sa init na tumatalbog sa ibabaw ng aspalto. Patuloy na nagmamaneho si Linda gamit ang kanyang pink na Vespa na ilang taon na niyang kasama, sinusubukang mag-focus sa kanyang pakay na bumili ng ilang gamit bago umuwi. Sanay na siya sa ganitong init. Pero ang init ng tanghali ay nagpapabigat ng kanyang paghinga. Gayunpaman, pinanatili niya ang takbo ng motor na matatag. Walang palatandaan na may masamang mangyayari. Tahimik ang kalsada. Ilang sasakyan lang ang mabagal na gumagalaw sa gitna ng matinding init. Inayos ni Linda ang kanyang upo, naghahanap ng komportableng posisyon kahit na pinapawisan na ang kanyang katawan. Pinunasan niya ang pawis sa noo at muling hinawakan ng mahigpit ang manibela. Ang init naman. Malapit na, bulong niya sa sarili para palakasin ang loob at manatiling nakapokus sa pagtatapos ng kanyang sadya. Ayaw niyang magtagal sa labas ng bahay sa ganoong kainit na panahon. Walang masamang kutob sa kanyang isipan. Gusto lang niyang mamili agad, umuwi, magpahinga at ituloy ang kanyang mga gawain. Ngunit habang patuloy na umaandar ang kanyang motor, may napansin si Linda na kakaiba. Mula sa malayo, nakita niya ang ilang pulis na nakatayo sa gitna ng kalsada, hinaharang ang bawat motoristang dumadaan. Marami sila at halos sakop na nila ang buong kalsada. Binagalan ni Linda ang takbo ng motor habang nakakunot ang noo. Sinubukan niyang alamin kung official checkpoint ba ito o simpleng inspection lang. Habang palapit ng palapit, naramdaman niyang may hindi tama sa ayos ng mga pulis. Masyado silang relaxed, hindi maayos ang tindig, at walang palatandaan ng opisyal na procedure. Huminga ng malalim si Linda, sinusubukang kumalma. Alam niyang kumpleto ang kanyang mga dokumento at wala siyang nilalabag na batas. Dapat ay walang maging problema. Pero habang papalapit siya sa hanay ng mga pulis, lalong lumalakas ang kanyang kaba. Isang malaking pulis ang kumaway sa kanya, sumisenyas na huminto. Binawasan ni Linda ang gas at itinabi ang kanyang pink na Vespa sa gilid. Kahit wala pang nangyayari, hindi na mapalagay ang kanyang loob. Hindi niya alam na ang maliit na hakbang papunta sa checkpoint na iyon ay magiging simula ng pangyayaring magpapabago sa buong buhay niya. Dahan-dahang itinigil ni Linda ang kanyang motor nang makita ang isa sa mga pulis na nagtaas ng kamay at sumenyas na huminto. Siniguro niyang maayos na nakaparada ang kanyang pink na Vespa sa gilid ng kalsada, tapos ay tumingin sa hanay ng mga opisyal na nakatayo ng walang malinaw na formation. Sa gitna nila ay may isang lalaking malaki ang katawan at mataba, suot ang unipormeng mukhang masikip sa tiyan. Sa tindig pa lang ng lalaki, kitang-kita na ang labis na pagnanais na magdomina. Alam ni Linda na hindi normal ang sitwasyon, pero sinikap niyang manatiling magalang-gaya ng turo ng kanyang pamilya kapag kaharap ang mga otoridad. Nang lumapit ang malaking lalaki, ang ekspresyon ng mukha nito ay nagpatunay agad na wala siyang balak maging propesyonal. Naningkit ang kanyang mga mata, nakadiin ang mga labi na parang handang manigaw ng sinumang susunod na target. Napalunok si Linda, sinusubukang maging kalmado kahit na sumasama na ang pakiramdam ng tiyan niya. Pinatay na niya ang makina ng motor at umupo ng tuwid, umaasang mabilis lang ang inspection. Pero sa kilos ng ibang mga pulis na nakatayo lang at nakangisi, naramdaman ni Linda na hindi ito simpleng inspection na sumusunod sa tamang proseso. Lalong tumindi ang tensyon nang lumapit ang lalaki na may mabibigat na hakbang at mataas na boses. Sinikap ni Linda na sumagot ng mahinahon, ipinapakitang wala siyang balak lumaban at handang sumunod sa mga patakaran. Pero ang mga sagot niya ay sinalubong lang ng mapanghamak na tingin. Hindi siya binigyan ng pagkakataong magsalita ng mahaba. Tila ba anuman ang ipaliwanag niya ay ituturing pa ring mali. Ang aroganting ugali na iyon ay lalong nagpakumbinsi kay Linda na hindi ito official checkpoint, kundi pangingikil na nakabalot sa pormalidad. Mas naging malinaw ang sitwasyon nang hingi ng malaking pulis ang mga dokumento ng walang paliwanag. Inilabas ni Linda ang kanyang mga papel isa-isa, sinisigurong maayos ang lahat. Tinitigan niya ang lalaki nang may paggalang habang iniabot ito, umaasang may kaunting propesyonalismo pa ring natitira.
Pero ang nakuha niyang tugon ay isang mapang-uyam na tingin na nagpapakitang may masama na itong balak bago pa man niya pinahinto ang motor ni Linda. Sa loob-loob niya, naging alerto si Linda, alam niyang anumang oras ay pwedeng may mangyaring masama kung hindi siya mag-iingat sa harap ng kahina-hinalang grupo ng mga pulis na ito. Tahimik na naghintay si Linda habang ang mga papel ay nasa kamay na ni Harry. Pinagmasdan niya kung paano ito suriin ng lalaki. Bara-bara, hindi sunod-sunod at halatang naghahanap lang ng butas para gipitin siya. Hindi man lang binasa ni Harry ng maayos, binabaliktad lang ang mga dokumento habang gumagawa ng ingay na parang may malaking violation. Alam ni Linda na kumpleto at valid ang lahat ng papel niya. Pero sa kilos ni Harry, halatang wala itong pakialam sa pagiging kumpleto ng dokumento. Ang hinahanap lang nito ay butas para makapang-utos, manakot o mangotong. Nang bumulong si Harry, lumapit ang ibang mga pulis at tinitigan si Linda na parang may nagawa siyang napakalaking kasalanan. Napakunot noo si Linda, nagtataka kung ano ba talaga ang hinahanap ng lalaki. Sinikap niyang manatiling magalang at pigilan ang inis na nagsisimulang bumuo. Maingat niyang sinabi na kung may kulang, handa siyang ayusin ito at inanyayahan si Harry na suriin ulit. Pero ang nakuha niyang sagot ay matalim na tingin na puno ng galit. Tila ba ang pagiging kalmado ni Linda ay itinuring na paglaban o paghamon sa kanyang otoridad. Lumapit si Harry na may mabibigat na hakbang at ang ugali niya ay biglang nagbago mula sa pagpapanggap na propesyonal tungo sa pagiging agresibo. Tumaas ang boses niya, pinapahiwatig na ayaw niyang tinatanong o kinukumpirma. Nanood lang ang ibang pulis na parang naghihintay ng gulo at ang ilang residenteng nakakita mula sa malayo ay nagsimulang magmukhang nababalisa. Ang sigaw ni Harry ay agad na nagpabigat sa paligid. Inilagay niya ang sarili sa posisyon na laging tama. Habang si Linda, kahit na malinaw na walang kasalanan, ay inilagay sa posisyon ng isang salarin na dapat sisihin. Naramdaman ni Linda ang bigat ng sitwasyon. Wala siyang puwang para magpaliwanag o ipagtanggol ang sarili. Dahil simula pa lang, wala nang balak makinig si Harry. Gusto lang nitong ipakita ang kanyang dominasyon at siguraduhing mali ang posisyon ni Linda. Sa tono ng boses at tingin ni Harry, napagtanto ni Linda ang lahat. Ano man ang gawin niya ay hindi makakapagpabago sa desisyon ng lalaki. Hindi mali ang hinahanap nito kundi oportunidad. At ang oportunidad na iyon ay kakahanap lang ni Harry. Binago nito ang simpleng inspeksyon patungo sa mainit na intimidasyon na nagbukas ng daan sa mas brutal na gulo na hindi kailanman naisip ni Linda. Tinitigan ni Harry si Linda na may mukhang nasisiyahan, tila ba nakahanap na siya ng rason para gipitin ang biktima. Matapos magpanggap na sinusuri ang mga papel at baliktarin ang katotohanan, itinaas niya ang kanyang baba at nagsalita sa mataas na boses nang hindi na itinatago ang masamang intensyon. Binanggit niya ang halagang 1,000 piso ng basta-basta. Parang ito ay opisyal na patakaran na dapat sundin. Natahimik sandali si Linda, sinisigurong hindi siya namali ng dinig. Pero ang matigas na utos ni Harry at ang hamon sa tindig nito ay sapat na. Hindi ito pakiusap, ito ay pamimilit. Ang mga residente na nakatingin sa malayo ay nagsimulang maging maseryoso sa pagmamasid kahit hindi pa rin sila lumalapit dahil sa takot sa kapangyarihan ng mga tiwaling pulis. Nang ipahayag ni Linda ang kanyang pagtutol ng malinaw at magalang, sumagot si Harry sa tonong ng mamaliit. Para sa kanya, ang pagtanggi ni Linda ay hindi lang sagot, kundi insulto sa kanyang ego at kapangyarihan bilang nakaunipormeng alagad ng batas. Suminghal siya ng malakas, pinapakitang hindi siya interesadong makinig sa anumang dahilan. Ipinaliwanag ni Linda na wala siyang kasalanan, pero bawat salita ay parang mitsa sa galit na handa ng sumabog. Tinitigan siya ni Harry ng matalim. Tila ba tinitingnan si Linda hindi bilang mamamayan na may karapatan, kundi bilang target na dapat sumunod sa gusto niya. Dahan-dahan, lumapit ang ilang pulis, bumubuo ng hindi nakikitang bilog na lalong nagpapabigat sa sitwasyon. Umiling ng matatag si Linda, pinanindigan ang kanyang desisyon. Kahit na nagiging mas nakakatakot ang paligid, ang ugali niyang iyon ay nagpabago sa mukha ni Harry. Namula ang kanyang pisngi at liig, tanda ng galit na hindi niya maitago. Hindi siya sanay na tinatanggihan. Lalo na ng isang batang babae na matapang na ipinaglalaban ang karapatan sa gitna ng ganoong pressure. Ang ibang pulis sa tabi niya ay nagsimulang magpakita ng interes, naghihintay kung paano itutuloy ni Harry ang kanyang aksyon.
Habang umiinit ang sitwasyon, ang mga residenteng nanonood ay nagsisimula ring maging balisa. Alam nilang pwedeng mauwi sa karahasan ang sitwasyon anumang oras. Ang simpleng pagtanggi ni Linda ay naging mitsa ng pagsabog ng emosyon ni Harry. Humakbang siya palapit, pinaliit ang distansya hanggang sa maramdaman ni Linda ang mabigat na hininga nito. Mas naging magaspang ang boses niya habang inuulit ang utos. Sa pagkakataong ito, may kasama ng banta. Sinubukan ni Linda na manatiling matatag nang hindi nagpapakita ng takot. Pero bumibilis na ang tibok ng puso niya dahil sa kilos ni Harry na nagpapakitang hindi lang ito basta nangingikil, kundi gustong ipakita ang kapangyarihan sa anumang paraan. Sa sandaling iyon, nakita ni Linda nang malinaw na kaharap niya ang isang taong pakiramdam ay hindi kayang abutin ng batas. Isang taong naniniwala na ang suot niyang uniforme ay nagbibigay ng karapatan na tratuhin ang mga mamamayan ng kung paano lang. At doon nagsimulang mawala ng direksyon ang sitwasyon papunta sa brutal na aksyon na magbabago sa buhay ni Linda magpakailanman. Si Harry, na sa simula pa lang ay nagpapakita na ng kayabangan, ay tuluyan ng nawalan ng kontrol. Nang walang babala, itinulak niya si Linda gamit ang dalawang kamay tila gustong siguraduhin na ang pagtanggi nito ay may matinding kapalit. Hindi ito mahinang tulak. Sapat ang lakas nito para mapatalsik si Linda at bumagsak ng pasubsob sa aspalto na mainit at nakapapaso sa balat. Naramdaman ni Linda ang hapdi sa palad niya nang subukan niyang saluhin ang pagbagsak, pero humampas pa rin ang katawan niya sa lupa ng malakas. Napasigaw siya ng mahina hindi para kumuha ng atensyon, kundi dahil sa sakit na totoo at biglaan. Bago pa man makaayos ng hininga si Linda o makatayo, lumapit na si Harry na may galit na lalong sumasabog. Ang mukha niya ay nagpapakita na naramdaman niyang nabastos siya dahil lang sa pagtanggi ni Linda. Lumapit siya at walang pag-aalinlangang pinakawalan ang unang suntok sa mukha ni Linda. Ang tama ay nagpajuwang sa ulo ni Linda. Umikot ang paningin niya. Hindi tumigil doon si Harry. Muli niyang iniwasiwas ang kamay at sinuntok ang pisngi ni Linda ng malakas tila ibinubuhos ang kanyang personal na frustrasyon. Ang mga suntok at hampas ay umalinggaw ng malakas at narinig ng mga residente sa paligid na nagsimulang magdatingan at tumayo ng may takot sa mukha. Ilang residente ang napasigaw sa gulat nang makita ang karahasan. Pero walang lumapit. Kilala nila si Harry. Alam nila ang reputasyon nito bilang pulis na madalas umabuso at hindi nangingimig gumamit ng dahas. Ang takot na iyon ang nagpigil sa kanila na tumayo lang at manood ng walang magawa. Ang ilan ay nagtakip ng bibig, ang ilan ay mukhang gustong mag-video, pero hindi tinuloy dahil sa takot sa pwedeng mangyari. Samantala, si Linda na nasa lupa pa rin ay pilit na inaangat ang katawan, pero nanginginig ang kamay at nanghihina ang mga binti. Sa tuwing susubukan niyang bumangon, hinaharangan siya ni Harry ng malalaking hakbang, ikinukulong siya sa ilalim ng banta. Sa malakas na boses at tonong puno ng galit, muling sumigaw si Harry na sinasabing nilalabanan siya ni Linda. Gayong wala namang ginawa si Linda na matatawag na paglaban. Kitang-kita ng lahat na sinusubukan lang ni Linda na protektahan ang sarili. Pero sadyang binaliktad ni Harry ang katotohanan para bigyang katwiran ang ginagawa niya. Gusto niyang ipakita ang kapangyarihan, siguraduhing walang puwang si Linda para gumanti o ipagtanggol ang sarili. Sa sitwasyong iyon, hindi na motorista si Linda na pinahinto para sa inspeksyon. Naging target na siya ng pang-aabuso ng tiwaling alagad ng batas na nawalan ng kontrol at pakiramdam ay kaya niyang gawin ang lahat ng walang parusa. At para kay Linda, ang sandaling iyon ay simula ng mas matinding paghihirap na susunod agad. Nakahandusay si Linda sa mainit na aspalto. Nanginginig ang katawan niya sa sakit na sunod-sunod na dumarating. Hinihingal siya. Bawat paghinga ay parang dumidiin sa dibdib niyang bugbog na. Sinubukan niyang iangat ang ulo, pero malabo ang paningin at hindi sumusunod ang katawan. Sa boses na halos hindi marinig, sinubukan niyang magmakaawa, umaasa ng kaunting awa mula sa taong dapat sana ay nagpoprotekta sa mamamayan. Sir, parang awa niyo na po, wala akong kasalanan. Bulong niya, parang huling pagtatangka ng taong nawawalan na ng kontrol sa sariling katawan. Pero ang pakiusap na iyon ay hindi nakaapekto kay Harry kahit kaunti. Matigas pa rin ang mukha, puno ng hindi makatwirang galit ang mga mata. Tila ba nakagawa si Linda ng malaking krimen na hindi naman nangyari?
Humakbang si Harry at walang pag-aalinlangang sinipa ang katawan ni Linda na wala ng laban. Ang unang sipa ay tumama sa tiyan dahilan para mapilipit si Linda sa sakit. Ang sunod na sipa ay tumama sa bewang at balikat. Walang hinto, walang konsensya, puro karahasan lang ng paulit-ulit. Sinubukan ni Linda na protektahan ang mukha gamit ang nanghihinang kamay, pero lalo lang itong nagpagalit kay Harry para sumipa ng mas malakas. Sa likod niya, nakatayo ang mga tauhan niya at nanonood. Ang iba ay tumatawa pa na parang nanonood ng palabas. Hindi sila nagpakita ng kahit kaunting empatya. Kahit na malinaw na ang ginagawa ni Harry ay lampas na sa pagiging makatao. Para sa kanila, ang uniforme ay nagbibigay sa kanila ng kaligtasan mula sa anumang parusa. Nagsimula ng mainis ang mga residenteng nakakakita. May mga sumigaw mula sa malayo, nagmamakaawa na tumigil si Harry. "Tama na po, sir, wag naman ganyan." Sigaw ng isang nanay na hindi matiis makita ang isang dalagang pinahihirapan sa harap ng publiko. Dumami ang mga sigaw pero wala pa ring lumalapit. Alam ng lahat ang risko ng paglaban sa pulis na tulad ni Harry. Alam nilang ang isang hakbang palapit ay pwedeng maging dahilan para sila naman ang maging biktima. Gayunpaman, ang boses ng takot at sakit ay patuloy na umalinggaw-ngao sa kalsada bilang patunay na ang ginagawa ni Harry ay sobra na at hindi na maituturing na pagpapatupad ng batas. Pero sa halip na tumigil, lalong nagalit si Harry sa sigaw ng mga tao. Lumingon siya sa mga tao at sumigaw ng malakas, "Tumahimik kayong lahat o kayo ang aarestuhin ko." Matigas, malakas at puno ng banta ang boses niya. Ang mga residenteng sumigaw kanina ay umatras at piniling manahimik dahil ayaw nilang kumuha ng mas malaking risko. Ang bantang iyon ay nagtagumpay na ikulong sa takot ang lahat dahilan para manood na lang sila ng walang ginagawa. Narinig ni Linda ang banta at lalong nawala ng pag-asa. Hindi lang dahil lalong humihina ang katawan niya, kundi dahil na-realize niya na walang sinuman ang mailakas ng loob na labanan si Harry sa oras na iyon. Talagang nag-iisa siya habang pinahihirapan ng taong dapat sana ay tagapagtanggol. Habang ang mundo sa paligid ay nakakanood lang ng walang magawa. Si Harry, na kanina pa nagpapakita ng brutalidad, ay naglakad papunta sa mobile patrol ng may galit na mukha. Padabog niyang binuksan ang pinto sa likod at inilabas ang maliit na container na mailamang gasolina. Mabilis at desidido ang galaw, tila ba naisip na niya ang hakbang na ito simula nang tanggihan siya ni Linda. Nang makita ang ginawa niya, ang mga residenteng nanonood mula sa malayo ay nagkatinginan ng may panik. Hindi nila inakala na aabot sa ganoon ang gagawin ng isang alagad ng batas sa gitna ng pampublikong kalsada. Si Linda na nakahandusay at puno ng pasa ang katawan ay nagsimulang manginig nang makita si Harry na papalapit dala ang mapanganib na likido. Sa putol-putol na hininga, sinubukan ni Linda na iangat ng kaunti ang kamay, sinusubukang sumenyas kay Harry na tumigil. Napakahina ng boses niya, halos hindi marinig sa gitna ng ingay, "Sir. Huwag," pakiusap niya. Pero hindi na tinag ang puso ni Harry. Sa halip ay tinitigan niya si Linda ng may malupit na ekspresyon gaya ng taong nasisiyahan sa takot ng biktima. "Dapat nagbayad ka na lang." Huli na ang lahat, sabi niya sa malamig at malupit na tono. Ang mga salita niya ay malinaw na nagpapakita na hindi na ito tungkol sa pera o violation. Ito ay paghihiganti dahil nasugatan ang ego niya. Walang pag-aalinlangan at walang pakialam sa kalagayan ni Linda na halos hindi na makagalaw, binuksan ni Harry ang container at sinimulang buhusan ng gasolina ang katawan ni Linda. Tumama ang likido sa damit, balat at buhok ni Linda. Ang masangsang na amoy ng gasolina ay agad na kumalat dahilan para magtakip ng ilong at bibig ang ilang residente. Naramdaman ni Linda ang malamig na likido na dumadaloy sa kanyang balat na puno ng pasa at sugat, nagdagdag sa nakakakilabot na pakiramdam. Hindi na niya napigilan ang pag-iyak. Pero sobrang hina na ng katawan para umiwas o lumaban. Ang gasolina na bumabalot sa katawan niya ay tanda na hindi pa tapos ang paghihirap. Lalong nagpanik ang mga residente nang ma-realize kung ano ang susunod na mangyayari. May sumigaw ng histerikal, hindi makapaniwala sa nakikita. "Sir, wag po. Maawa kayo," sigaw ng isa mula sa umpukan. Ngunit kahit dumarami ang sumisigaw, walang naglakas loob lumapit para pigilan si Harry. Ang banta niya kanina ay nakatatak pa rin sa isip nila. Alam ng lahat na ang paglaban sa pulis na tulad ni Harry
ay nangangahulugan ng paglalagay sa panganib ng sarili nilang kaligtasan. Kaya, nakatitig na lang si Linda sa langit, nararamdaman ang basang katawan dahil sa gasolina, habang ang mga taong gustong tumulong sa kanya ay nakakulong sa takot. At nakatayo si Harry sa itaas niya, hawak ang pusporo tila handang tapusin ang buhay niya ng walang pag-aalinlangan. Nakatayo si Harry ilang hakbang lang mula sa katawan ni Linda na binuhusan ng gasolina, hawak ang maliit na pusporo na mukhang simple pero nakamamatay. Sinindihan niya ito ng may santay na galaw. Tila ba ang gagawin niya ay maliit na bagay lang na walang kapalit? Ang maliit na liwanag mula sa pusporo ay tumalbog sa mukha niyang puno ng galit at kasiyahan. Si Linda na nakahandusay ng mahina ay nakatingin na lang ng may pagmamakaawa. Hindi na kaya ng katawan niyang gumalaw para umiwas. Walang awa kahit kaunti sa mata ni Harry. Sa tonong ng mamaliit, sinabi niya paalam, pasaway. Tila ba si Linda ay maliit na problema lang na nasolusyonan na. Ang mga salitang iyon ay tumarak ng mas malalim kaysa sa mga suntok niya kanina. Nang walang hinihintay, inihagis ni Harry ang pusporo kay Linda. Nang dumampi ang apoy sa gasolina sa katawan niya, agad itong nagliyab ng malakas, bumuo ng malaking apoy na mabilis umakyat sa ere. Sa loob ng ilang segundo, nilamon si Linda ng apoy na may matinding init. Ang sigaw niya ng sakit ay kumalat sa hangin. Ngunit, natabunan agad ang boses ng ugong ng naggangalit na apoy. Agad na nagpanik ang mga residente sa paligid. May nagtakip ng mata, may sumigaw na humihingi ng tulong na alam nilang hindi darating. Tulong! Tulong! Umalingaw-ngaw ang sigaw sa buong kalsada. Ngunit ang lahat ay naging boses na walang lakas dahil walang nangahas lumapit. Samantala, nakatayo si Harry at ang mga tauhan niya ng walang pagsisisi kahit kaunti. Sa halip na tumigil o magsisi, tumawa pa sila na parang may nakakatawang nangyayari sa harap nila. Tinaas ni Harry ang gilid ng labi, nagpakita ng malupit na kasiyahan, at lalong umisi nang marinig ang hiyawan ng mga tao. Para magtanda, sigaw niya habang tumatawa. Ipinapakita na hindi ito bigla ang aksyon, kundi bahagi ng kalupitan na matagal na niyang ginagawa ng walang takot maparusahan. Nakitawa ang mga tauhan niya, ninanamnam ang tanawi na dapat sana ay magpakilabot sa kahit sino. Nakatingin lang ang mga residente ng may takot at pagkalito. Sinubukan ng ilan na humingi ng tulong sa mga dumadaan. Pero walang naglakas loob lumapit sa apoy o kumalaban sa pulis na tumatawa sa tabi nito. Lahat ay pinahirapan ng guilt at kawalan ng magawa. Pero nakatali rin sa takot na mawala ng buhay kung makikialam. Sa sitwasyong iyon, nakulong si Linda sa apoy na palaki ng palaki. Habang ang mundo sa paligid ay nakakanood lang ng walang magawa, walang tulong, walang proteksyon, at ang pinakamasakit, walang katarungan na bumaba para itigil ang karumaldumal na gawain. Ngunit sa gitna ng apoy, may hindi inaasahang mangyayari at ang pangyayaring ito ang magiging mitsa ng malaking pagbabago na hindi pa namamalaya ng sinuman. Ang apoy na bumabalot sa katawan ni Linda ay mukhang katapusan na ng lahat. Tuloy-tuloy ang liyab, naglalabas ng tunog na tumatabon sa halos lahat ng ingay. Ngunit, ilang segundo lang matapos tumawa si Harry, may hindi pangkaraniwang nagsimulang mangyari. Ang apoy ay tila nanginginig hindi dahil sa hangin, kundi parang may nagtutulak dito mula sa loob. Ang mga residenteng nakatingin ng nanlalaki ang mata ay nagsimulang mapansin ang maliit na galaw sa loob ng apoy. Isa sa mga nakatayo sa pinakamalapit ay nagtakip ng bibig habang bumubulong sa takot. Gumagalaw siya. Ang bulong na iyon ay lalong nagpapanik sa mga tao, pero hindi nila maalis ang tingin sa eksenang hindi kapanipaniwala. Sa gitna ng apoy na malakas pa ring nagliliyab, dahan-dahang nakita ang katawan ni Linda. Sa una ay maliit na galaw lang gaya ng taong pilit na bumabangon sa pagkakatulog. Pero habang tumatagal ay lalong nagiging malinaw na inaangat ni Linda ang katawan mula sa lupa. Balot pa rin ng apoy ang damit at balat niya, pero hindi siya mukhang nagtatangkang patayin ito o umiwas. Lumabas ang mukha niya mula sa usok ng walang ekspresyon ng sakit. Walang sigaw. Walang pagmamakaawa gaya kanina. Bumangon lang si Linda ng dahan-dahan na parang hindi nasusunog ang katawan. Nanlabo ang paningin ng mga tao sa takot at hindi paniniwala. Marami na silang nakitang masamang ginawa ng mga pulis na tulad ni Harry, pero hindi pa sila nakakita ng taong tumayo muli mula sa ganitong kondisyon. Si Harry na kanina ay tumatawa ng pinakamalakas ay biglang tumigil.
Parang pinutol ang tawa niya ng boses na hindi naririnig. Umatras siya ng isang hakbang, tapos isa pa. Ang tingin ay nakapako kay Linda na ngayon ay talagang nakatayo ng tuwid sa gitna ng apoy. Ang mukha niyang puno ng kayabangan ay napalitan ng totoong takot. Anong nangyayari? Bulong niya sa boses na halos hindi lumabas. Nawala rin ang tawa ng mga tauhan niya. Ang ilan ay dahan-dahang umatras habang hawak ang balikat ng isa't isa. Walang nangahas lumapit dahil ang nakikita nila ay hindi na maipaliwanag ng simpleng lohika. Ang mga residenteng hysterical kanina ay natahimik na lang sa nakikitang pangyayari na parang labas na sa kakayahan ng tao. Hindi nila alam kung anong nangyayari. Pero malinaw na hindi ito simpleng pagkaligtas sa sunog. Ito ay pagbangon na hindi dapat nangyari. Nakatayo si Linda habang may apoy pang nagliliyab sa ilang parte ng katawan. Ngunit matatag ang hakbang, regular ang hininga, at diretso ang tingin sa mga taong nanakot sa kanya. Ang pagbangon na iyon ay hindi lang himala, kundi tanda na nagbago na ng tuluyan ang sitwasyon. Sina Harry at ang mga tauhan na dating hawak ang kontrol ay nasa posisyon na ngayon na hindi nila inakala, humaharap sa bagay na hindi nila maintindihan at hindi nila mapigilan. Ang apoy na bumabalot sa katawan ni Linda ay dahan-dahang lumiliit ng walang maipaliwanag na dahilan. Walang ihip ng hangin, walang bagay na dumadampi. Ngunit namatay ang apoy unti-unti tila ba yumuyuko sa lakas na hindi nakikita. Sa loob ng ilang segundo, ang apoy na kanina ay malaki ay tuluyan ng nawala at nag-iwan ng manipis na usok na sumisingaw sa hangin. Nakatayo pa rin si Linda, sunog ang balat at damit sa ilang bahagi. Gayunpaman, hindi siya nagpapakita ng sakit o panghihina. Matatag ang galaw, nakapokus ang mata, at ang pinakakapansin-pansin ay ang malamig na tingin na parang tumatagos sa sinumang magtatangkang humarang sa kanya. Nang dahan-dahang lumingon si Linda kina Harry, nagbago ang paligid sa buong kalsada. Ang mga residenteng nagpanik kanina ay tulala na lang sa eksenang hindi makatwiranan. Walang naglakas loob gumalaw o magsalita. Binasag ni Linda ang katahimikan nang magsalita siya. Mahina ang boses, pero parang umaalingaw sa buong lugar. Kalmado, kontrolado, pero puno ng malinaw na banta. Sumobra na kayo, sabi niya sa tonong nagpatense sa hangin. Ang mga salitang iyon ay hindi pakinggan mong nagmamakaawa o nagrereklamo. Iyon ay kumpirmasyon na may nagbago sa kanya ng tuluyan. Agad na nakita ang reaksyon ng mga tauhan ni Harry. Ang mga dating nakatayo ng may kumpiyansa ay nagpakita ng takot na hindi nila maitago. Isa sa kanila ang sumigaw sa nanginginig na boses. Takbo, sir. Hindi siya tao. Kumalat agad ang panik sa iba. May mga umatras habang natitisod. May mga humihila kay Harry para lumayo. Pero nanginginig ang katawan nila kaya mahirap ihakbang. Hindi na nila nakikita si Linda bilang mahinang biktima. Nakikita nila siya bilang banta na hindi nila kayang harapin. Namutla ang mukha nila at ang tingin nila kay Linda ay parang nakakakita ng imposible. Si Harry na simula pa lang ay arogante, ay hindi na naitago ang takot. Patuloy siyang umatras nang hindi inaalis ang tingin kay Linda. Nang magsimulang humakbang si Linda, bawat tapak ay dinig na dinig sa tainga ni Harry, dumudurog sa natitira niyang tapang. Ang kalsadang kanina ay puno ng sigawan ay naging tahimik. Tila ba nagpigil ng hininga ang lahat, naghihintay sa susunod na gagawin ni Linda. Ang pagbabago ng atmosphere ay nagpapakita na lumipat na ang kapangyarihan. Wala na ang dominasyon ng mga tiwaling pulis. Wala na ang tawa o banta. Ang natitira na lang ay ang takot nila. At si Linda na nakatayo bilang patunay na ang ginawa nila ay may kapalit. Nakatayo si Linda ng tuwid, ang katawan ay may bakas pa ng sunog. Pero ang tingin ng mata niya ay nagsasabing hindi na siya ang biktimang nakahandusay na walang laban. Sa katahimikang iyon, bumalik sa isip niya ang mensahe ng kanyang lolo. Mensaheng dati ay inakala niyang kwento lang ng nakaraan na imposibleng mangyari. Kapag dumating ang araw na sinaktan ka hanggang sa malagay sa panganib ang buhay mo, bubuhayin ka ng anting-anting. Ang mga salitang iyon ay naging totoo sa loob ng katawan niya. Ang bagong lakas na nagpaalis sa sakit at kakayahang bumangon mula sa kamatayan ay nagpapatunay na ang anting-anting ay gising na. Naramdaman ni Linda ang tapang na iba kaysa dati. Hindi tapang dahil lumalaban, kundi tapang ng isang taong nakatawid na sa linya ng buhay at kamatayan. Nang humakbang si Linda, matatag at walang alinlangan.
Bawat galaw ng katawan ay naglalabas ng lakas na hindi pa niya naramdaman noon. Nagulat ang mga nanonood nang ma-realize na ang babaeng akala nila ay patay na ay naglalakad na mailakas na nagpatindig ng balahibo. Hindi na mukhang inaapi si Linda. Naging ibang nilalang na siya. Nilalang na hindi dapat lumitaw sa karaniwang mundo. Nanginig ng malala si Harry nang makita ang paglapit. Ang aroganting tao na dating pakiramdam ay pinakamakapangyarihan ay mukhang nawalan na ng kontrol. Kitang-kita ang takot sa mukha niya nang sumigaw siya, "Huwag kang lalapit." Pero ang boses niya ay nanginginig at hindi kapanipaniwala. Huminto sandali si Linda at tinitigan si Harry nang hindi kumukurap. Walang labis na galit sa mukha niya. Walang sigaw o emosyon. Ang katahimikan niya ang lalong nagpatakot kay Harry at sa mga tauhan. Sa mababang boses pero matigas, sumagot si Linda, "Ikaw ang nagsimula nito." Ang mga salita ay hindi binigkas ng may paghihiganti, kundi may kasiguraduhan ng taong alam na dapat pairalin ang katarungan. Nanghina ang tuhod ni Harry sa boses na iyon. Napasandal siya sa mobile patrol at mukhang nawalan na ng tapang. Ang mga tauhan sa likod niya ay nagkatinginan, hindi alam kung tatakbo o mananatili. Dahil parehong delikado ang pakiramdam. Sa paligid nila, ang mga residente na kanina ay takot ay natahimik na lang. Walang naglakas loob magsalita o gumalaw, pero naintindihan ng lahat na may nangyayaring higit pa sa kakayahan ng tao. Tinitigan nila si Linda tila nakatingin sa nilalang na hindi na katulad ng dati. May natakot, may humanga. Pero lahat ay alam na sina Harry at ang mga tauhan ay lumagpas sa limitasyon na hindi dapat nila nilagpasan. Ang anting-anting na ipinamana kay Linda ay gising na at ang paggising na iyon ay may kapalit na dapat pagbayaran ng mga nanakit sa kanya. Lalong naging tense ang paligid nang humakbang ulit si Linda. Tanda na ang susunod na mangyayari ay hindi na tungkol sa self-defense, kundi ganti na matagal ang dapat tanggapin ni Harry at ng mga kasama niya. Hindi na hinintay ni Linda na bumuelo sila o mag-isip ng plano. Nang subukan ng isang tauhan ni Harry na lumapit ng nakataas ang kamay, sa loob ng ilang segundo ay gumalaw na si Linda ng mas mabilis kaysa sa inaakala nila. Isang malakas na suntok ang tumama sa dibdib ng pulis dahilan para umangat ang katawan nito bago bumagsak ng malakas sa likod. Ang tunog ng pagbagsak sa aspalto ay nagpakunot ng noo ng mga nanonood. Bago pa makaungol ang tao, inilipat na ni Linda ang atensyon sa dalawang pulis na nagpanik pero sinusubukan pa ring umatake. Walang pag-aalinlangan sa hakbang niya, walang takot sa galaw. Ang nakikita lang ay ang katigasan ng taong hindi hahayaang palampasin ang kalupitan nila. Sinubukan ng isa na itaas ang batuta para umatake. Pero tumagilid si Linda at mabilis na umikot. Tumama ang malakas na sipa sa ulo ng pulis dahilan para gumulong ang katawan nito ng ilang metro sa aspalto. Ang isa pang pulis na sumubok tumakas ay naipit dahil masyadong malapit ang distansya. Hinawakan ni Linda ang braso nito, inikot, at itinulak sa lupa gamit ang lakas na imposibleng makuha ng taong kakasunog lang ng buhay. Napuno ng sigaw ng sakit ang hangin, pinalitan ang tawa ng kasamaan na kanina ay naririnig sa grupo. Nanigas ang mga residenteng nakasaksi. Hindi sila naghiyawan, hindi sumigaw. Natulala lang sila sa lakas na hindi makatwiranan na lumalabas sa babaeng akala nila ay patay na. Lalong tumindi ang tensyon nang ma-realize ni Harry na isa-isang bumabagsak ang mga tauhan niya nang hindi nakakalaban. Namutla ang mukha niya, nanginig ang tuhod, at tinulak siya ng instinct na tumalikod at tumakbo. Tumakbo siya ng mabilis hanggat kaya niya. Hinihingal. Pero hindi naging matatag ang hakbang dahil sa takot. Ngunit hindi nagtagal ang pagtakbo. Sa loob ng ilang segundo, nakatayo na si Linda sa harap niya, hinarangan ang daanan gamit ang tingin na nagpanigas sa katawan ni Harry. Muntik nang matumba si Harry nang huminto ng biglaan. Ang mukha ay nagpapakita ng kombinasyon ng takot at huling pagsisisi. Tinitigan siya ni Linda ng walang awa. "Ikaw naman, Harry," sabi niya sa mababa pero malinaw na boses. Boses na nagpagunaw sa natitirang tapang ni Harry. Bago pa makasagot o makahingi ng tawad ang lalaki, inihampas ni Linda ang kamao ng buong lakas. Tumama ang suntok sa mukha ni Harry dahilan para sumunod ang ulo sa direksyon ng suntok at bumagsak ang katawan sa aspalto ng malakas. Ang tunog ng tama ay sinundan ng pagtilamsik ng dugo mula sa ilong ni Harry na agad umagos. Bumagsak ang katawan at hindi na nakabangon.
Hindi regular ang hininga at nawala ng pokus ang mata. Sa sandaling iyon, alam ng mga nakasaksi na ito ang kapalit ng kalupitang ginawa niya. Ang ganti na hindi galing sa batas ng bansa, kundi sa kamay ng biktima na hindi na kayang sirain ng kahit sino. Nakatayo ng tuwid sa gitna ng kalsada na ilang minuto lang ang nakalipas ay naging lugar kung saan siya pinahirapan at sinunog ng buhay. Umuusok pa ang katawan niya, tira ng apoy na lumamon sa kanya kanina. Ngunit sa likod noon, dahan-dahang nagsara ang mga sugat sa balat, naglaho na parang hindi nangyari. Gumagana ang anting-anting ng walang tunog, inaayos ang katawan habang pinapanatili ang lakas na ginamit para pasukuin ang mga salarin. Ang kalsadang kanina ay puno ng sigawan ay naging tahimik. Ang mga residenteng kanina ay nanonood lang sa takot ay nakikita na ngayon si Linda bilang ibang nilalang. Hindi na babaeng nakahandusay na walang laban, kundi taong nagtagumpay bumangon. Kahit nalagpasan na ang hangganan ng pagiging tao, walang residenteng naglakas loob lumapit. Nakatayo sila sa gilid ng kalsada, nakatingin kay Linda ng maihalong takot, respeto, at pagkalito. Ang ilan ay nakatakip pa rin sa bibig, sinusubukang intindihin ang kakasaksilang nila. Nakikita nila ang sunog na hindi pa tuluyang gumagaling, ang pasa na nakikita pa, pero nakikita rin nila ang malakas na puwersa na hindi nila inakalang posible sa karaniwang tao. Ang mga kabataang gustong tumulong kanina pero hindi naglakas loob ay natahimik na lang. Narealize na nakasaksi sila ng bagay na mas malaki pa sa simpleng pagganti. Sa harap nila nakatayo ang babaeng nagawang gawin ang bagay na hindi pumasok sa isip nila. Ang bumangon sa kamatayan at ipairal ang katarungan gamit ang sariling kamay. Bumuga ng hangin si Linda, sinusubukang pakalmahin ang sarili pagkatapos ng gulo. Tumingin siya sa mga tao nang may tingin na mas malambot kumpara sa malamig na tingin na ipinakita sa mga salarin. Sa mahina ngunit malinaw na boses narinig ng lahat, sinabi niya, walang may karapatang tratuhin ang inosenteng tao ng ganoon. Ang mga salita ay hindi banta. Iyon ay matigas na katotohanan na lumabas sa taong kakaranas lang ng pinakabrutal na kawalan ng katarungan. Napayuko ang ilang residente sa bigat ng emosyon ng sinabi niya. Alam nilang tama si Linda. Alam nilang sa tagal ng panahon, marami ang nananahimik lang kapag nakakakita ng pang-aabuso sa kapangyarihan sa harap ng kanilang mga mata. Noong araw na iyon, hindi na ordinaryong motorista si Linda na nakasakay sa pink na Vespa. Hindi na siya biktima na tinapakan at sinunog. Nakatayo siya bilang simbolo ng pagbangon na isinilang mula sa paghihirap na hindi nararapat tanggapin ng kahit sino. Isang simbolo na ang kawalan ng katarungan ay hindi laging palalagpasin. Gamit ang katawang nagpapagaling at matatag na tingin, naging representasyon si Linda ng katarungan na hindi mapipigilan ng tiwaling kapangyarihan. Tinitigan siya ng mga tao nang may paggalang na pagtanto na nasaksihan nila ang pagsilang ng isang nilalang na laging maaalala. Nilalang na nagpapakita na ang tapang ay pwedeng lumabas kahit sa pinakamadilim na sitwasyon. Nagbago na si Linda at ang araw na iyon ang naging simula ng bagong kwento na aalingaw sa buong lungsod. Nang kumalat ang recording ng insidente sa social media at sinimulang ibalita ang brutal na pang-aapi kay Linda, tumaas ng husto ang pressure ng publiko. Nagpadala ang mga residente mula sa iba't ibang lugar ng report, komento, at dagdag na ebidensya na nagpapatunay na ang pangyayari ay hindi isolated incident, kundi pattern ng pang-aabuso sa kapangyarihan na matagal nang nangyayari. Sa wakas ay bumaba ang VIVE, Internal Affairs Service, at investigation team sa lokasyon. Hindi lang bilang formalidad, kundi dahil hindi na pwedeng baliwalain ang galit ng taong bayan. Kinolekta nila ang cellphone ng mga residente, sinuri ang video recording mula sa iba't ibang anggulo, at nakahanap ng malinaw na ebidensya. Nakita si Harry at ang isa sa mga tauhan niya na naninipa at nanggugulpi kay Linda hanggang sa matumba. Tumawa pa nung nasusunog ang katawan ni Linda. Nang ipatawag ng investigador si Harry para tanungin, sinubukan niyang tumanggi. Pero sinigawan siya agad ng investigador. Huli ka sa kamera, ang lakas pa ng loob mong magsinungaling. Naging tense ang investigasyon at nawala ng tapang si Harry na matagal niyang sandalan kapag suot ang uniforme. Ginawa ang pag-aresto kay Harry ng walang kompromiso. Nakaposas ang kamay at nakayuko ang ulo, dinala siya sa police mobile sa harap ng maraming residente na sadyang pumunta para saksihan ang pagpapairal ng katarungan. Maputla ang mukha, pinagpapawisan ng malamig at nanginginig ang katawan.
Wala na ang kayabangan o mapang-uyam na tawa gaya noong pinapahirapan nila si Linda. Naglaho ang lahat, napalitan ng takot dahil nasa kabilang panig na siya ng batas. Hindi na bilang alagad na kayang gipitin ang mamamayan, kundi bilang kriminal na dapat managot sa ginawa. Inilathala ng media ang sandaling iyon at tinanggap ito ng komunidad bilang unang hakbang sa paglilinis ng institusyon na matagal nang itinuturing na hindi pwedeng galawin. Mahaba at puno ng atensyon ng publiko ang paglilitis sa kaso. Sinampahan ng piskal si Harry ng patong-patong na kaso, serious physical injuries, frustrated murder, at abuse of authority. Sa paglilitis, paulit-ulit na ipinalabas ang recording ng mga residente na malinaw na nagpapakita kung paano sinipa ni Harry si Linda kahit wala na itong laban at ang tawa nito habang nasusunog ang biktima. Sinubukan ng abogado ni Harry na maghanap ng butas. Pero masyadong matibay ang ebidensya para pasinungalingan. Bawat saksing humarap kasama ang mga residenteng nakakita mismo ay nagpatibay sa akusasyon na si Harry ay hindi lang nakisali, kundi aktibong nakibahagi sa karahasan na muntik nang pumatay kay Linda. Itinala ng hukom ang lahat ng ebidensya ng walang pag-aalinlangan. Sa araw ng hatol, puno ang korte ng mga residenteng gustong makita ang katapusan ng kaso. Tahimik nang ipukpok ng hukom ang maso at basahin ang hatol ng matigas, hinatulan ng 18 taong pagkakulong ang akusadong si Harry. Tumango ang ilang residente ng may kasiyahan, samantalang ang iba ay nagtakip ng bibig para pigilan ang emosyon. Masaya dahil pumanig sa wakas ang katarungan sa tama. Nakayuko na lang si Harry, basa ng luha ang mukha. Na-realize niya na nasira ang buhay niya hindi dahil sa kasalanan ng iba, kundi dahil sa sarili niyang brutal na gawain. Nang ilabas siya sa korte, wala nang dangal o tapang. Ang natitira na lang ay huling pagsisisi ng taong nakaramdam sa wakas ng resulta ng kasamaang matagal na niyang ginagawa ng walang konsensya. Ilang araw matapos yanigin ng insidente ang publiko, naging sentro ng pambansang atensyon ang headquarters ng pulisya. Puno ng media vehicles ang harapan. Nakahilera ang mga kamera at nag-aagawan sa pwesto ang mga reporter para makuha ang official statement na matagal nang hinihintay ng publiko. Nang lumabas ang spokesperson ng pulisya sa podium, agad na naging tense ang paligid. Halatang nagpipigil ng pressure ang mukha at sa paraan ng paghinga bago magsalita, alam ng lahat na ang klarifikasyon ay hindi basta-basta. Sa mabigat at bahagyang nanginginig na boses, binuksan niya ang press conference gamit ang pangungusap na naging highlight. Ngayong araw, ipinaabot namin ang taos-pusong paghingi ng tawad sa hindi makataong ginawa ng aming mga miyembro. Umalingaw ng malakas ang pahayag sa mikrofon at kumalat agad sa lahat ng news platform. Ipinagpatuloy ng spokesperson ang mahabang paliwanag tungkol sa status ng mga salarin. Inanunsyo niya na si Harry at ang lahat ng sangkot ay tinanggal sa serbisyo, dishonorable discharge, at dadaan sa buo at bukas na proseso ng batas ayon sa regulasyon. Diniin niya na ang aksyon nila ay hindi sumasalamin sa institusyon ng pulisya at ang kapulisan ay nakatuon sa pagsisigurong maipatutupad ang katarungan. Ngunit kahit matigas ang mga salita, hindi maitago ang tensyon sa mukha niya. Alam niyang hindi na madaling maniwala ang publiko. Lalong uminit ang press conference nang magsimulang magbato ng matatalim na tanong ang mga reporter. Isa sa mga nagpatigil sa spokesperson sandali. Bakit nagtagal ang illegal checkpoint nang walang nagbabantay? Ang tanong ay tumagos sa ugat ng problema na matagal nang pinag-uusapan ng publiko. Matapos ang maikling katahimikan, sumagot ang spokesperson sa kabadong tono, tuloy ang internal investigation. Wala kaming pagtatakpan. Kahit diplomatiko ang sagot, walang makakapagkaila na ang pressure ng publiko ay talagang nagipit sa institusyon. Sa labas ng gusali, sa mga kalsada, sa karenderya, at sa bahay ng mga residente, napanood ng mga tao ang klarifikasyon sa kanilang cellphone. Iba-iba ang reaksyon. May mga tumango ng marahan, nakaramdam ng kaunting ginhawa, dahil sa wakas ay may totoong hakbang ang pulisya para harapin ang mga umaabuso sa kapangyarihan. Ngunit, marami pa rin ang nagpapakita ng galit. Pakiramdam nila ay kulang ang sorry para burahin ang trauma at takot na matagal nang naipon. Marami sa kanila ang nagtatanong pa rin kung bakit nangyari ang ganoon sa gitna ng lungsod nang walang nakabantay kahit kaunti. Gusto nila ng kasiguraduhan na hindi na maulit ang katulad nito, hindi lang pangako at formal na pahayag.
Gayunpaman, hindi maitatanggi na ang araw na iyon ay naging simula ng malaking pagbabago. Ang klarifikasyon ay tanda ng sandali kung saan ang boses ng publiko ay narinig na sa wakas ng malawakan. At sa likod ng lahat ng iyon, lumabas ang pangalan ni Linda bilang mahalagang simbolo sa laban kontra pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang tapang niyang mabuhay, bumangon, at lumaban ay nagpamulat sa marami na ang ordinaryong mamamayan ay may karapatan ding protektahan at makakuha ng katarungan. Para sa ilang residente, si Linda ay hindi lang biktima na nakaligtas sa kalupitan ng pulis. Siya ay paalala na kapag nagkaisa at nagsalita ang publiko, walang institusyon ang pwedeng magbulag-bulagan habang buhay. Noong araw na iyon, kahit hindi pa magaling ang sugat, nagsimula nang magkaroon ng puwang ang katotohanan at ang pagbabago, gaano man kaliit, ay nagsimula na.